Mahulog. Ano to sir, mga street lights? Oo. Online ano lang to? Online lang sir. Pero medyo nagantay tayo ng matagal. Okay, so tawagan natin yung ating customer. Napaka-importante po ng oras sa atin. Kasi dyan din po nakasalalay kung gaano kalaki yung kikitain natin. Good morning mga paps! Another day, another biyahe series na naman. So today is Wednesday mga paps, July 30. Time check mga paps, it's already 10 o'clock in the morning. So actually mga paps, nakakuha tayo ng booking. So ayan siya. Ayan. On the way na tayo sa pick up natin mga paps. Ang layo niya lang sa atin is 3.6 kilometers. Diyan lang sa may Examiner. Nag-aantay na rin tayo ng ating pang double booking mga paps. Dahil kung makikita nyo naman sa fare, medyo egul yan kapag diniretso na natin dyan. So ang book na yan mga paps is from West Triangle going to Dasmariñas, Cavite mga paps. So 300 kg siya. So 915 pesos yung kanyang fare. Hindi pa awas dyan yung commission ni Lalamove. Kaya mas maigi na sabayan natin to mga paps na along the way din. Ang prepared ko mga paps is pa Cavite rin. Somewhere in Imus, Bacoor or Kawit. Or kung may makita tayong Patagaytay, kunin na rin natin. Siyempre, unahin na natin yung sa Dasma. Total, after nun, silang naman na. Tapos, Patagaytay na rin. Di road trip tayo ngayon mga paps. So, gaya na sabi ko mga paps, nung nakarang vlog natin, merong nag-comment sa atin sa videos natin na try naman daw natin yung Lalamove item. So, ayan yung comment niya mga paps. So, pagbigyan natin yung isa nating subscriber, syempre, para lang makita ng iba or ng mga subscriber natin kung paano nga ba ang buhay ng pagiging isang Lalamove driver. At the same time, magkano yung kayang kitain. Isa pa nga mga paps, nabanggit ko rin sa inyo na nasuspend tayo kay Lalamove. Kaya timing rin yung comment ng isang subscriber natin para mas mapalakas pa natin yung account natin kay Lalamove. Kasi parang nagtampo ata siya tagal kung di bumabiyahe sa kanya. O kaya kapag bumabiyahe ako, isa-dalawa lang yung pag-emergency lang talaga. Let's see mga paps kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin. Update ko na lang kayo ulit mamaya. Let's go! Bro, may tao dito? So yun mga paps, bale dalawang styro lang daw to ng siomay. So all goods to, kaya sana masabayan natin to mga paps. So yan mga paps, as you can see, dalawang box lang siya. So all goods to dito to sa may Cafe Dominic, dito sa may Examiner yan, dito sa may Quezon City mga paps. Buyer yung pagdadalan mo sir, foreigner. Baka may wala siyang Gcash. Yung payment kasi na ibabayad niya sa akin na 3.5 boom sa water dispenser. Baka mamaya patanong na lang kung may Gcash siya. Kung wala sir, baka pwede pasuyo na lang. May Gcash na lang sa akin. Okay sir, sige po. So yun mga paps, no? Napakasuyuan patuloy tayo. Ang sabi ni sir, yung ibabayad sa kanya na payment dun sa water dispenser. Actually mga paps, pang second booking natin to, ito siya. So from lang siya, dito lang kasi malapit sa Del Monte Ave. Kaya kinuha ko na papuntang Pasay, which is along the way naman, papunta siyempre sa expressway. So kinuha ko na rin siya, ang rate niya is 421, hindi pa awas yung commission ni Lalamove. So nakisuyo lang si sir, Gcash ko na daw sa kanya yung yung payment nung baka daw foreigner kasi walang pang Gcash. Well, okay lang naman. Sige mga paps, pagbigay natin yung mga ganyan. Ang mahalaga mga paps, may double booking na tayo, di ba? So, ito yan, tsaka ito. Sumalay natin mga paps, di ba? Pagkababa natin sa Pasay, makakuha pa tayo ng sa paulit booking. Di mas all goods mga paps yung magiging trip natin ngayon. Pero inahabol ko rin mga paps yung oras kasi since perishable siya or goods siya or food, nakakaya naman na hindi natin deliver kagad. Pero let's see kung ano pang pwedeng mangyari. Okay din naman siyang sabayan ulit pagka-drop sa Pasay. Basta as in along the area talaga yung yung drop off nung pangatlong booking natin if ever na magkaroon man na. At isa pa mga paps, hinahabol ko nga rin isa sa mga dahilan kung ba't hinahabol ko rin yung oras kasi pag sobrang hapon na, medyo mahirap na kumuha ng booking dun sa Dasma. Kaya medyo dadalian natin yung trip natin ngayon mga paps. So sige mga paps, update ko na lang kayo. Let's go! So yan mga paps, lang to, isang box. Pero medyo nagantay tayo ng matagal. Okay, so tawagan natin yung ating customer. So yan mga paps, na-pick up na natin itong booking na to. So grabe yung antay natin dun mga paps, almost 1 hour. Pero mga paps, natawagan na rin naman natin yung drop off natin. Syempre pag ganun mga paps, hihingi na tayo or may rights na tayo or pwede na tayo mag-demand
ng extra waiting time fee. Dahil lagpas na po sa 30 minutes yung ating pag-aantay dun sa may pick up. So natawagan naman na natin si ma'am, yung sa drop off natin, mabait naman si ma'am. So sabi naman niya wala naman daw problem. At the same time mga paps, mag-skyway na daw tayo para mas madali daw tayong makapunta sa drop off natin. Diba? All goods na rin mga paps. Isang paalala lang rin sa mga kapwa ko lalamove driver dyan, or kahit hindi sila lalamove, kahit sa TNVS, napaka-importante po ng oras sa atin. Kasi dyan din po nakasalalay kung gaano kalaki yung kikitain natin. Kasi simple lang naman yan mga paps eh. The more na mas madali mong naihahatid o naipapadala yung inyong mga passenger or yung item na dala mo, the more na mas marami kang booking na makukuha. At the same time, kung marami kang booking na nakukuha, mas malaki yung kikitain mo. Di ba? Napakasimple lang ng logic dun mga paps. Kaya masaya pa rin ako na may mga passenger or client tayo nakakaunawa sa atin. Kasi yung iba minsan hindi nakakaintindi eh. Parang galit pa sila nag-antay tayo. Experience yun ba yun mga paps? Sige nga, kung experience yun na yung mga paps, ipaki-comment down below na lang. Mga paps, minsan may mga passenger o client na ganun. Nag-antay ka na lat-lat, galit pa. Well anyway, buti natapat sa atin mga paps, mabait na customer. Isa pa pala mga paps, itong booking na to, yung ating first booking, yung Siomai, idaan na rin daw natin sa Skyway yan para mabilis, di ba? All goods mga paps. Pero sayang lang mga paps, wala tayong toll fee bonus ngayon dahil hindi tayo nakakuha ng pasaw talaga, hanggang papasay lang yung nakuha natin. Pero overall okay na rin ako mga paps dahil meron tayong extra waiting time na 100 pesos mga paps. So hopefully pagdating natin dun sa Dasma, kasi wala na akong planong sabayan to dahil nahihiya na rin ako dun kasi perishable siya or pagkain siya, kailangan may hatid din agad dyan. Nakapag double booking na nga tayo dyan sa may Pasay, hihiritan pa ba natin na mag double booking pa ulit na isa pa? So para sa akin lang naman, medyo nahihiya na ako sa part na yun. Kaya after kong madrop yung booking sa Pasay mga paps, dediretso na tayo ng Dasmariñas mga paps. Tapos doon na lang tayo ulit magantay ng booking natin pabalik naman dito sa Diliman. So yun lang mga paps, update ko na lang kayo ulit mamaya. Let's go! So andito na tayo mga paps, sa baba na natin. Saan ko ba ma'am? Saan ko lalagay? Yeah. Okay. Picturean ko lang po ah. So time check mga paps, it's already 12:06 na ng tanghali. So na-drop na natin tong booking na to mga paps. Ayan, napakabait ni ma'am. So sa salon pala natin siya binaba. And then suddenly mga paps, tumawag na yung book natin na to. Nagtatanong na kung nasa na tayo. Isa lang ibig sabihin yan mga paps, no? Nagmamadali sila. Kasi kanina actually inoferan ko na sila. Sabi ko ma'am, kapag perishable po or mga pagkain, usually ma'am binubuk po siya as priority para hindi na po kukuha ng ibang booking yung mga ibang alam mo driver. Kasi pinaliwanag naman natin maigi mga paps na kapag isang booking lang tapos regular booking lang siya, medyo lugi po kako kasi mababa po yung fare. Kaya po dino-double booking namin. So pero if ever naman po na naka-priority kayo, wala na po kaming kukunin na ibang booking kundi yan lang po sa inyo. Lalo't po pagkain yan, frozen po. Frozen siya mga paps. So medyo nagtitipid si customer, kaya naiintindihan naman natin kasi malayo sa kanila, mataas na nga yung almost 1K na fare. So naiintindihan natin. So naiintindihan din tayo na magdo-double booking tayo. So all goods naman siya mga paps, pumayag siya na mag-double booking tayo. Yun nga lang, ewan ko bakit tumatawag bigla ngayon. Hindi naman galit. Nagtanong lang kung nasa na tayo. Sabi ko, nandito na po ako sa may Buendia. So at the same time, traffic din mga paps. Imagine na pick up natin siya ewan ko, basta mga 10:30 something, mga ganun. Hindi ko na matandaan mga paps. Kaya sabi ko nga sa inyo mga paps, hindi na rin natin to sasabayan ng booking. So diretso na tayo sa may Dasma para di na rin nakakaya kasi pinag-skyway na nga rin tayo mga paps. So yun lang mga paps, update ko na lang kayo kung ano pang mangyayari sa biyahe natin. Let's go! Mga paps, kaya na pa tayo paikot-ikot. Wala kasing nakalagay na lutong kabitenya dito sa bahay nila. Pero all goods na mga paps, nakita na rin natin. So start na natin ibaba yung mga goods nila. Eto ma'am. Uyo. Oo, sige. Patulong na lang ako boss.
Baka masi. Hindi ko makita, hinahanap ko yung lutong kabitayin niya eh. Nagbaka sakali lang ako eh. Yan. Ito. Magkano po lahat, ma'am? 117. Okay na, ma'am. Okay. Thank you po ah. Salamat po. So yun mga paps, time check 1:28 in the afternoon. So nababa na rin natin itong booking na to. Medyo naligaw-ligaw pa tayo kasi nga hindi nakalagay yung pangalan ng store nila dun sa bahay. So dating store daw nila yon. Buti na lang meron tayong napagtanungan na alam yung place nila. So as of now mga paps, wala pa tayong booking kahit nung kaninang bago pa lang tayo makarating dito, naghahanap na ako wala pa rin tayo nakita. Ang gagawin ko mga paps is maghahanap muna ako ng makakainan or makakapagkape man lang ako mga paps dahil medyo inaantok ako. So time check mga paps, it's already 2:21 in the afternoon. Nakakain na rin tayo at syempre nakapagkape na rin. At the same time mga paps nakakuha na tayo ng ating next booking mga paps. Ayan siya. So from Imus Cavite going to Santa Maria Bulacan mga paps. At tatawagan na rin natin si sir regarding sa mga toll fee. Okay lang daw na mag-skyway tayo mga paps. So gandang balita yan mga paps. At the same time may pumayag din si sir na mag-double booking tayo dahil hindi naman daw rush, kahit gabihin daw okay lang. So hopefully mga paps makahanap tayo ng kasabay nito kasi maganda nito Pabulacan din ang makuha natin. Para alam niyo na mga paps meron tayong bonus sa toll fee, di ba? Lalo na skyway yan mga paps. So makakadagdag yan sa kikitain natin. So on the way na tayo mga paps sa ating pick up. Sa ating pick up location. So 13 minutes siya based sa Google Map. Punta na natin siya mga paps, then update ko na lang kayo kung ano pang pwedeng mangyari sa booking natin. Let's go! Mga paps, nandito na tayo sa pick up location natin. So check natin kung anong item to. Pero nabanggit niya sa akin is mga pang street lights lang daw to. Ano yan? Saan? Ano ko? Inipit ko nakaipit din sa box eh. Po, yun. Ano ko lang sir, ayusin ko, pwedeng doon na lang para di siya mahulog. Ano to sir, mga street lights? Oo. Online ano lang to? Online lang sir. Okay lang boss. So time check mga paps, is already 2:49. So na-pick up na rin natin tong booking na to. Bali 8 boxes lang siya mga paps. So sobrang luwag pa ng gitna natin. Kaya maganda talaga na masabayan natin tong booking na to along the way papuntang Bulacan, or much better kung doon na rin sa Bulacan mga paps, para meron tayong toll fee bonus. So update ko na lang kayo mga paps kung makakuha tayo ng pang double booking natin. Let's go! So yun mga paps, habang waiting tayo sa pang double booking natin papuntang Santa Maria Bulacan, nag-accept muna ako ng in-drive mga paps kasi malalapit lang naman. Total dito na lang rin ako nag-aantay, di sabayan ko na ng in-drive mga paps. So nakakuha tayo ng booking kay in-drive, malapit lang naman siya. So from Aguinaldo Highway lang rin, dito lang rin sa Imus yung kanyang drop off. Kaya kinuha na natin mga paps. Tapos habang rolling tayo sa kanya or hinahatid natin yung passenger natin, abang-abang na rin tayo ng booking sa Lalamove apps natin. Para di masayang yung pag-aantay natin, di ba? Habang nag-aantay tayo mga paps, kumikita pa rin tayo. So update ko na lang kayo ulit mga paps. Let's go! So yun mga paps, nababa na rin natin yung passenger natin kay InDrive. Bali ang gawin natin mga paps, magantay tayo hanggang 4 PM para lang masabay natin tong booking na to. So time check mga paps, it's already 3:22. So antay tayo kahit mga 30 minutes may get mga paps. So liwanag di ba? So time check mga paps, it's already 4:24. So nag-abang talaga tayo simula kanina ng booking, pero iba yung dumating. So passenger sa mga paps, pasensya na kayo, gusto ko man mag all out kay Lalamove ngayong araw, pero wala, ayaw talaga tayo pagbigyan. So no choice na ako mga paps. So kanina naka-unti-unti naman tayo papunta rito sa may Alabang, sa may town center. Bale nakapaghatid tayo ng passenger dito. So kahit papaano naman nadagdagan yung kita natin. Sa tingin ko mga paps, ang mangyayari nito parang naka-priority fee na itong booking na to natin sa Lalamove. So all goods na rin siya. Rolling na ako papuntang expressway. Once na nakakita tayo ng skyway, hindi na tayo kukuha ng booking, dire-diretso na yung mga paps hanggang makapag-exit tayo sa may Bukawi. So medyo nakakaya na rin, sobrang tagal na rin ng book natin, tapos pinag-skyway pa tayo. Bale doon na lang rin tayo kukuha ng ating pang next booking mga paps sa Lalamove kung meron pa tayong makuha. Pero kung wala na mga paps, pasensya na ulit.
mag-in-drive na talaga tayo pa uwi ng Diliman, Quezon City. So sige mga paps, balikan ko na lang kayo kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin. Let's go! Ito nakakainis mga paps eh. Oh. Nandito na ako sa may papasok na ako ng Skyway. Bigla ka naman papasok boy. So sayang along the way to mga paps, 550. Puntang Makati, katabi lang rin ng Skyway. So sayang. Pero relatives nyo po. So yan mga paps, time check 6:03. Gabi na mga paps. So napapa na rin natin itong booking na to. So ang bait nila sir, binigyan tayo ng ano, parang almost 300 plus na tip mga paps. Ayan o, 2K itong binigay niya. Tapos mga 1.6 plus lang yung kanyang bill. Dahil kasama yung mga toll fee. Imagine, pinag-toll fee pa tayo ng mula SLEX, Skyway, NLEX. Ayos, di ba mga paps? Kaya God bless sa'yo palagi sir. Bata pa siya, mukhang negosyante din. Ngayon ang problema mga paps, paano tayo uuwi? Wala nang booking sa Lalamove, puro ano na, puro palayo. Pero let's see mga paps, kung meron pa rin tayong makukuha at update ko na lang kayo. Let's go! So time check mga paps, it's already 6:31 in the evening. Medyo nakakainis lang dahil meron tayong in-accept na booking, ayan yon. Pero close na to yung drop off. Anak ng toko naman magbubuk sabay hindi tinatanong yung drop off kung sure ba na maibababa doon yung ano, parcel or item. So nakakainis lang. Pero buti may mga nagbubuk din pala ng in-drive dito. Kasi ang plano ko mga paps, pumunta na ng San Jose del Monte dahil kayo na pa ako nag-aantay, wala talagang booking dito sa may Santa Maria. Siguro dahil gabi na rin. So rolling tayo mga paps papuntang San Jose. Kung may masabay tayong in-drive, much better. So update ko na lang kayo mga paps kung ano pang mangyayari sa biyahe natin. Let's go! Time check mga paps! Grabe, 7:40 na ng gabi. Pero nakakuha pa tayo ng ating booking. Ito siya mga paps. So from Caloocan North going to Diliman, Quezon City. So saktong-sakto yan mga paps. Actually rolling na ako mga paps simula kanina sa Santa Maria. Pag drop ko dun sa booking dun sa may in-drive, wala na akong nakuhang booking doon, mapa in-drive or RRTNC, especially sa Lalamove. Puro fake booking na lang. So nag-rolling na ako mula Santa Maria papunta rito sa may San Jose. And then suddenly mga paps, nung nasa drive-thru ako, kasi magme-merienda na rin ako, biglang pumasok tong booking na to. So maswerte pa rin tayo, di ba? Kasi ina-expect ko wala na akong makuhang booking sa Lalamove. So at the same time, saktong-sakto pa siya kasi pauwi na sa amin. So sige mga paps, update ko na lang kayo kung ano pang pwedeng mangyari sa booking natin. Let's go! So time check mga paps. Grabe, kung kailan pauwi na tayo. So nakakuha tayo ng pangsabay natin mga paps. Ito siya, yan. Mukhang mapapaganda pa yung pag-uwi natin mga paps. Kahit gabi na. Ang in-expect ko talaga, rolling na ako pauwi mga paps eh. Pero magaling pa rin si Papa G. No, hindi niya hinahayaan na egol tayo umuwi. Pero may problema mga paps, yung booking na to hindi sumasagot. Pero try na rin natin siyang daanan mamaya kapag ka-pick up natin itong second booking natin. Ito yung inuna ko gawa ng, ito yung mas malapit sa akin mga paps, para mamaya along the way na ako papunta dun sa ano, sa second ano natin, sa first sa yung sana unang booking natin kanina, yung sa Caloocan North. So matadaanan din naman natin siya. Pero sana ituloy niya no, kasi sayang eh, pupunta natin siya sabay ano pala, cancel. Pero mas maganda kung tuloy siya mga paps. Update ko na lang kayo kung ano pang mangyayari sa biyahe natin. Let's go! Well mga paps, nandito na tayo. So pick upin na natin to, isang box lang daw. Ito na lang sir. Bila po yung time, no? Opo. Sensya na po. Okay lang po. Sige, sa 5 star to sir no? Okay sir. Thank you sir. Sige po. So time check mga paps, 8:13 na ng gabi. So na-pick up na natin tong booking na to. So isang box lang siya mga paps. Bale, feeling ko mga paps cancel na tong isang booking na to dahil hindi talaga siya sumasagot. Pero ang gandaan mga paps, may dumating na kasabay pero hindi siya Lalamove mga paps, in-drive siya. So no choice na naman tayo mga paps dahil maganda yung fare at the same time along the way siya. Ihuhuli na lang natin to mga paps, itong parcel na to. Unahin lang natin si ma'am dahil sa may ano lang siya. Ito mga paps, ito yung book niya. So sa Ortigas lang naman siya. For sure wala na rin naman ng traffic, kaya
mas madali na natin may i-atid yung parcel. So hindi na rin nakakahiya. Okay mga paps, update ko na lang kayo sa mangyayari pa sa biyahe natin. Let's go! Okay lang po. Okay sir. Salamat po. Sir wait lang, picturean ko lang kayo. Ay, Oo nga pala. okay sir, thank you po. Thank you. Salamat. Saan ka lalagay ma'am? Kaya na? Sige lang pala. Ma'am, thank you ulit ha. Thank you din. Salamat po. Thank you ulit ma'am. So time check mga paps, it's already 10:29 in the evening. Bale, na-drop na natin to. At ito si ma'am. Sabi yung biyahe natin na yun mga paps. So para di na rin tayo masyado gabihin mga paps, mag-recap na tayo ngayon pa lang habang rolling na ako pa uwi. Hindi na talaga ako kukuha ng booking. So pinilit ko mga paps na talagang isolid na Lola Move lang yung booking natin ngayong araw. Pero talagang nagkamali kasi ako nung unang booking ko masyado ako nagmadali. Alam niyo naatat ako masyado sa booking. So di ko pa kasi masyado nagagamay ulit. Since kakabalik ko lang kay Lala Move na full time. Naatat ako nung nakita ko ng pangsabay kaagad. Kinukuha ko agad. Dati naman base naman dun sa mga sa experience ko rin mga paps, nag-aantay pala talaga dapat ng yung halos kasabay na noon. Kasi nga di ba meron nga tayong bonus sa toll fee. Kanina ang nangyari isa lang, which is hindi tayo nakakuha ng bonus gawa ng isa lang yung pinaggamitan natin ng toll fee, which is yung booking number 1 natin, yung pa Dasmariñas. Sa Pasay lang kasi yung pinangsabay natin. Although may mga tips naman siya, okay din yung mga tip nila ma'am, kasi nga di ba may waiting time pa tayo doon na halos 40 minutes ata tayo nagantay doon. So binigyan na tayo ng 100 pesos. So siguro naging bad lang yung start natin, kaya hindi na ako nakakuha masyado ng booking. Ngayon, tsaka pagdating ko rin doon mga paps sa Dasmariñas, talaga ang tumal ng booking. So nangyari mga paps, medyo mainipin pa tayo ngayon, babawi na lang ako sa mga susunod nating vlog mga paps. Pero when it comes sa kita or income mga paps, pulido yung kita natin ngayon, or paldo tayo ngayon mga paps. So yan yung mga kukumputin So mamaya kukumputin natin yan. And then gusto ko lang pasalamat dun sa passenger ko kay InDrive, kasi pumayag siya na i-drop ko muna yung parcel, which is along the way naman sa mga paps, kasi sa 5-star dyan lang rin naman sa Cubao, tapos ang hatid ko sa kanya sa Ortigas. So thank you so much ma'am sa naging passenger ko. Dahil naitawid ko yung booking natin sa Lala Move, kasi tumawag na sa akin si sir. Sabi niya alas 10 yung last trip ng bus sa 5-star. So naihabol naman natin yan mga paps. Kaya naging all good yung biyahe natin kay Lala Move din. So more or less naka 1.3 or 1.4 tayo dun sa trip na yon from San Jose going to dito sa Cubao and then sa Ortigas. So overall mga paps, gaya na sabi ko, when it comes sa income or sa kinita natin ngayong araw, all goods in the hoods yan mga paps. So mamaya antayin nyo yung computation natin. So yun lang naman mga paps yung recap natin para ngayong araw. So rolling na rin ako pa uwi, abangan nyo na lang yung computation natin. Let's go! So yan mga paps, touchdown night. So already 11 o'clock in the evening. So mag-compute na kagad tayo para di tayo masyado gabihin mga paps. So pakita ko lang muna sa inyo mga paps kung magkano kinita natin kay Lala Move, at the same time yung kay InDrive din. Si InDrive naman nagsalba sa atin ngayon mga paps. So wow, lucky number. So naka 2,222 pesos tayo kay Lala Move mga paps. Ayan siya. Ito naman yung kay InDrive mga paps. Naka 1,356.45 tayo mga paps. So yun mga paps, kaya ang ating gross income ngayong araw ay tumataginting na, parang ngayon na lang ako ulit na ganito, 4,164 mga paps. Ayan. So kung makikita nyo dyan mga paps, yung 2,222 kay Lala Move yan, and then yung 1,356 syempre kay InDrive yan mga paps, and then yung 100 pesos mga paps, yan po yung extra waiting time fee natin kay Lala Move, yung book natin na water dispenser ata yun. And then ang total tip natin ngayong araw mga paps medyo okay din, dahil dun pa lang sa kay sir yung 8 boxes ata ng electric yun, basta parang bumbilya yun ng basta ganun, is 486 pesos lahat mga paps yan. Pero syempre since gross income siya mga paps, kailangan pa natin ibawas yung mga nagastos natin ngayong araw.
So ang ating neto or ang ating take home money para ngayong araw mga paps is 2,146. So all goods in the hoods yan mga paps. So explain ko lang kung ano yung mga binawas natin. So yung 1,260 mga paps, yan po yung naging diesel natin. So ang ating gas consumption mga paps is around 11 kilometers per liter siya. And then yung 500 pesos, syempre yan po yung maintenance ng ating sasakyan. And then yung 122 mga paps is parang nilunch ko yan. Ay 122 yan yung binili ko ng gabi na. Medyo kumalam na yung tiyan ko. Burger and fries yan mga paps. And then yung 136 yan po yung naging lunch natin. Yung chicken fillet na curry. Yun mga paps, medyo malaki-laki yung ating savings ngayon. Hindi man natin na ipakita talaga yung full potential ni Lalamove dahil nga medyo sablay yung naging unang diskarte natin. When it comes naman sa income or kinita natin ngayong araw, all goods na all goods mga paps. So yun lang naman mga paps. Sana naman nagustuhan nyo yung ating video. At sana patuloy nyo pa rin akong suportahan sa mga vlog or content ko. At para naman dun sa mga nanonood ngayon na hinahanap yung mga video or content regarding sa pagiging TNVS driver or pagiging buhay Lalamove driver, nasa tamang video ko paps. Kaya naman wag mo rin kalimutang mag-like at subscribe para naman magtuloy-tuloy ang paggawa at upload natin ng mga videos. So yun lang naman mga paps, medyo gamit na gamit tayo ngayong araw pero all goods lang, medyo inaantok na rin tayo. Kaya sa muli natin pagkikita, beep beep sa inyo, paalam!